construction. Yun po yung mga, yung sinalubong natin. Yun yung mga na-process. Meron ako kami mga nasalubong, pero ilan lang yan, no? May 26, June 14. Meron po sa grupo sa construction na nasalubong. Hindi po yan yung EPS takers na nitong Mayo. So yung pong EPS takers itong Mayo, ayun yung sa manufacturing ang ating quota. So, yun po yung naibabahagi ko sa inyong kaalaman. Yung binanggit mo sa fisheries, wala akong nasa lubog, nasa fisheries. So, maaari yung mga sinasabi yung mga dumating sa fishing or sa fisheries. Kasi sinabi niyo po, nandito na. Kasi ang wala kaming nagtatrabaho sila sa construction. Pero sa construction, and they were transferred to the fisheries sector. Nagtatrabaho ng construction, gumagawa ng barko, pero nasa dagat. Ganun. Shipbuilding? Ano siya? Fishing. Dredging. Dredging. Not fishing. Di fishing. Not fishing. Kasi wala ko tayong sa fishing. Ang lang natin ngayon ay manufacturing. Yung dati ay sa construction, pero kung quotang parating ay manufacturing. Merong pa ilan dati sa agriculture. So, yun pong sa dredging, yan ika-clarify natin kasi baka yan yung sa shipbuilding, it's still part of construction. Kung ang po yan ay gumagawa ng, hindi lang ko tayo relos ko. Tumingin ka kasi sa relos eh. Kung yan ay gumagawa ng barko, baka it is still part, kasi depende yan kung shipbuilding. So, kung yan ay sa shipbuilding, that's still part of construction. Kasi ang construction naman, hindi lang naman yan road repair or building. Maaari yan shipbuilding. So, depende po yan. Ngayon po sinasabi mong dredging, titignan po natin yan. Maaari nyo ibigay sa amin ang detalye para maklaruhan namin kung ano yung pangyayari or ano yung mga detalye. Dredging kasi is construction eh. Excavator, that's construction. Yun ang alam. Sa dagat? Okay, sige. Tingnan natin yung kasi meron yung mga qualifications. Tingnan natin yung engineering sa construction. Akala ko kanina fishing yung sinabi. Kasi wala tayong inaano ng fishing. So, Salamat, ma'am. okay po. Sige po, mamaya po natin Diretso na po si para dire-diretso. Consul. Salamat po. Upo na lang ako informal naman tayo. Magandang hapon mo sa inyong lahat. Mabuti ho itong day nyo na magkaroon ng forum kasi hindi naman ho palagi tayo nagkakaroon ng pagkakataon na marinig ang boses ng lahat sa ating mga Filipino leaders, community leaders forum na ginagawa ko sa Embahada. At alam ko itong grupong ito, karamihan naman po sa inyo ay EPS. Pero malaking issue ho ngayon kasi meron tayong isang challenge yung ating voluntary exit program at explain mo sa inyo ni Feli Lapat, Lapat Feli, kung ano yung regulasyon ng Korean government. Sa amin naman po sa Embahada, siguro mas importanteng marinig namin yung inyong mga feedback, inyong karanasan. Kaya hindi ako masyadong magtatagal magsalita, pero yung na-mention mo ng travel document is sa embassy nga po yun, pero wala naman pong problema doon kasi kailangan mo talaga namin i-issue kaagad yun. Kapag po nagkaroon ng kailangan nyo na makauwi. Ang kausap po namin talaga doon, kung sa sitwasyon na nalagay na kayo sa lagay ng mga immigration authorities, agad-agad naman po nila kami kinukonta. Kaya lang marami nang nagko-complain, bakit ang tagal bago ma-deport? Yun ho, in-raise namin sa kanila kasi in-explain nila yung proseso nila. Marami po silang investigasyon, marami silang examination kung ano yung pag-impose ng fines. Kaya yung period ng detention bago mo mapauwi, nagtatagal po dahil po dun sa side ng immigration. Pero meron na po kaming standing policy na pag na-contact agad kilala niyo naman si Bobby, o si Mr. Ben, agad-agad naman po namin ginagawa yan. Kaya lang po palagi namin sinasabi, mag-ingat po yung wala pong
yung pong undocumented kasi napakahirap po rin ang kalagayan nyo. And ang amin po tinutulungan din sa embassy, although marami po kayo, meron din po tayong mga undocumented na po ng mga napangasawa Koreano. Isa pa hong lumalaki na huli ang number, ayun mo mga 8,000 na rin po sila. At karamihan po sa Manila, meron rin problema. I'm sure, so, kaya mamaya sa open forum, pwede po kayo mag-raise ng ipapangunang problema aside from the voluntary exit program. At kung kakayanin po namin sasagutin na po namin kaagad. Kung hindi naman po, maglilista po kami at rest assured ang gagawin mo namin, ipunin namin po lahat ng inyong mga sinasabi mo sa forum na to. Kasi may officers meeting kami sa Monday, babalita po namin kay Ambassador. At pagkatapos po noon, makikipag-meet din po kami sa immigration para masabi po namin lahat ng daig. At magkakaroon din po ng Philippine-Korea Dialogue, Policy Consultations Dialogue this year. Ang host po this year ay ang Korea, dito po gagawin yun. Ano po nangyayari doon? Lahat po ng mga problema ng Philippine-Korea relations, including labor, pupunta po dito ang Undersecretary Philip. Diyan po nakukuha lahat. Kaya timing din po ito para mo ma-erase lahat doon. And we sit down there. Kaya mabuti yung pakinggan namin kayo kaysa mas marami yung kami sinasabi. Salamat po. Maraming salamat, ma'am. Ngayon, pakikinggan po natin si Michelle. Pagkatapos, yung mga seaman na. So, sige, Michelle. Bali, isang ko po muna pagbibigay ko po ng aming newsletter sa inyong nagalang-galang ng mga tinatawag ng mahada. Bali, ang nangyayari po kasi ngayon, marami pong reports na sa amin kasi po ako po ay member ako yung chairperson ng Migrants Trade Union. Ang Migrants Trade Union po, hindi na po mga Pilipino ang hinahawakan na mga kasa actually. Mga Nepal, Bangladesh, actually, multinational po yung aming hinahandle na case. Pero magpaconcentrate po ako ngayon sa ating Filipino problems. Nito pong nakaraan lang po sa Suwon, nagkaroon po kami ng rally. Tapos yung nakaraang buwan naman po sa Incheon po kami nagkaroon ng rally sa immigration. Doon po sa immigration, nakipagharap po ako sa immigration officer, sa mga directors. Kasama po yung mga religious leaders at saka po yung ibang political parties, yung political party leader, political party representatives at saka po yung ibang activist groups ng human rights at saka mga human rights groups. Ngayon, ni-raise po namin yung question na ang crackdown po nung nakaraan, ang sabi nila pag nagkaroon sila ng violation or ng kahit anong human rights violation, titigilan na nila yung crackdown. Pero sa nangyayari po, hindi po talaga nila tinigilan yon. Ang pinakamalaking issue po doon, yung violence ng crackdown. Yung pong nasasaktan, yung pong namamatay, yung pong nakikinsala. Yan po yung pinakamalaking issue namin. Ikalawa po, yung binago po nila na yung batas ngayon na sabi po ay magpa-fine na. Ngayon po, hindi ho nila ina-announce na ang fine po ay voluntary. Yun po ay hindi po mandatory ang fine actually. Tapos ang detention period po usually is 10 to 15 days by law, by policy law. 10 to 15 days lang po ang maximum na panahon para ma-detain yung isang tao na nahuli. Kasi hindi naman po kriminal ang tao na walang dokumento, di po ba? Lahat naman po tayo siguro mag-aalmi doon. Ikalawa po, yung nung isang kaso na handle po sa Incheon Immigration, meron po 3 Pilipinong nahuli. Nahuli po sila, wala akong silang dokumento. Ngayon po, ang ginawa ko ng kanilang sadyang ipinadala po sa immigration office, sa immigration account, ang kanila pong sahod. Ang sabi ng immigration, ngayon, nilapitan yung 3 Pilipino, sabi ko, pumirma kayo, na pumapayag kayo, na bawasan namin ang fine ng inyong sahod. Yung pong 2 pumirma po siya. So, napauwi po yun agad. Nakabili ng ticket, bumili po agad. Yung isa po, ang sabi po